Ito naman pong ating message ngayong umaga. Naniniwala ako, mukhang kailangan nating paulit-ulitin ata itong mensahe na to kasi marami na naman akong naririnig. Amen. Malamang siguro nakakalimutan nila yung principle na naman ng message na to. Ngayong umaga po, ang ating pong sermon ay pinamagatan nating control your mouth. Yan. Tunog exciting ba? Amen? So, okay. Para magising tayo ng konti, sabihin mo sa katabi mo, binibigyan kita ng karapatan na ako ay kurut-kurutin pag ako'y natutulog. Yan ha. So, church, one of the very important lesson that we need to learn. Alam mo, talagang the Bible is very unique. It's inexhaustible. Talagang lahat ng detalye talaga ng buhay ng tao, talagang kailangan talaga niyang madil. Kasi alam ng Panginoon na ang bawat detalye ng buhay natin may principle eh. 'Di ba? It could break or make sa life natin kung hindi tayo talagang marunong. Kaya kita mo, paulit-ulit nating pinipreach dito sa unahan yung word. Kasi it's very important. Alam mo, dapat alam mo yung word kasi sabi nga, yung Bible is a life's manual. Diba? Pag bumili ka ng cellphone, merong manual na kasama yan. Pag bumili ka ng anong mang gadgets or appliances, may manual yan. Ganon din po yung buhay ng tao. Hindi tayo basta nilikha ng Diyos at pinabayaan na natin na hindi na natin alam kung paano tayo mamumuhay. Binigyan tayo ng manual. Okay? So ngayon, pupuntahan tayo doon sa manual, titingnan natin, makikita mo doon sa letter M, mouth. Ayan. So tingnan natin itong manual na to. Okay? So again, ang title po nito is Control Your Mouth. Okay? Sa generation ngayon, sabi nga, think before you speak. Diba? Or think before you click. Amen. Narinig nyo na ba yung kasabihan na kung wala kang sasabihin na maganda, wag ka na lang magsalita? Amen? O may kilala ba kayong tao na gustong-gusto niya magsalita? Di ba? Sa cell group, no? Talaga ang hirap pigilin eh. Yung mga yung talagang gusto, Brad, sister, 2 minutes lang ha. Talagang, pero siyempre, nahihiya ka naman pigilan. Talagang init-init talaga magsalita. Kaya naman 2 minutes lang para mabigyan ng pagkakataon lahat, di ba? Pero may kilala ba kayong ganong tao na gustong-gusto niya talaga magsalita? Para bang lagi siyang may gustong sabihin? Meron? Alam niyo ba, according sa survey, ang mga kalalakihan daw, nag-i-spend yan ng 1/5 of his life talking. So, ibig sabihin nito, sa loob ng 1 taon, ng mga kalalakihan, pwede siyang maka-fill ng 800 pages of book. So, ibig sabihin, the average man speaks 20,000 words. Di ba? Ang mga kalalakihan daw, 20,000 words a day. Subukan mo magbilang. So, ang kalalakihan, 20,000 words a day, ang mga kababaihan, 30,000 daw. According yan sa research. Ha? So no wonder, kaya pala pagka kinausap mo ang mga kababaihan, yung isang salita mo, ang dami nung balik, no? Talagang nagmumultiply. Amen. So, mga lalaki, alam na this. Okay? So, tanong ko, how many times na yung mouth mo bring you into trouble? Ilang beses ka na ipinahamak ng bibig mo. In Book of James, alam niyo po, ang Book of James is the same with the Book of Proverbs in the Old Testament. Ang Book of James is a book of wisdom ng New Testament. Okay? So, James has a lot of things to say about the tongue. Dila. Yan. In fact, in every single chapter of the Book of James, lagi niyang na-mention about the mouth o yung ating bibig. And ang point niya dito is, if you are a Christian, you have to control your mouth.
Okay. So samahan niyo po ako. Total, Tagalog naman ang mga kanta natin kanina. Tagalog na lang din na version ng Bible ang gamitin natin. Okay. Please join me in Book of James. Ano ang Book of James sa Tagalog? Yan, yung iba kasi Jaime. Hinanap niya Jaime. Diba? Santiago po Santiago ang James, Book of James. Ayan. Book of James, Santiago, chapter 3, verses 2 to 12. Ayan. So okay, simulan natin sa verse 2. Tayong lahat ay malimit magkamali. Do you agree? Wala namang perfect sa atin dito. Sabi nga sa Bible, kung sino yung walang kasalanan, siya yung bumato. Wala naman talaga, di ba? Lahat tayo nagkakamali. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap. So talagang lahat tayo nagkakamali. At marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan mo ng bukado, alam mo yung bukado, di ba? Yung alam mo yung horse, meron yang may bits yan. Ano pa yung ibang tawag sa bits, yung bridle. Di ba? Yung pumipigil, di ba? Nilalagyan dito sa horse, yung horse. So ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod at napapapunta saan man natin ibig, di ba? Kung ikaw yung rider ng kabayo, meron ka nilalagay dito na bit o yung bridle na para makontrol mo yung kabayo. Okay. Gayon din ang barko, bagamat ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon. Di ba? Yung rudder. Timon. Okay? So saan man ibig ng piloto. Verse 5, ganyan din ang dila. Say, dila. Ang ng tao ay kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nililikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo na palalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Alam niyo po, especially in other countries, yung mga wildfires, no? Kita nyo? Yung iba nga, sabi nga sa Australia, how many thousand acres ba? If I'm not mistaken, dahil lang sa upos ng sigarilyo ang nasunog. Now, very recently, actually, napapadalas, even in California, di ba? Kahit dito sa atin, di ba? Minsan nagkakaroon ng mga wildfire sa mga sa expressways, di ba? Dahil may mga tuyong mga dahon, pag napuntahan niya ng mga kahit na upos lang, nagkakaroon talaga ng malawak na sunog. Verse 6, ang dila ay isang ang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno ang apoy nito at pinag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang supilin at talagang nasusupil ng tao. So kasi from the time of Genesis, di ba, binigyan naman talaga tayo ng dominionship ng Panginoon. Kaya talagang nakokontrol natin. Di ba? Kaya nga tayo mayroong mga pets, di ba? Yung mga alaga natin, aso, pusa, di ba? O whatever. Talagang nakokontrol natin sila sa pamamagitan ng ating bibig. Siyempre, yung ating dila, di ba? So talagang dominionship talaga from the beginning of time. So, verse 8, ngunit walang makasupil sa dila. Yun ang masakit doon. Kaya nating supili lang lahat, kung anong mga nilalang, pero yung dila natin, hindi talaga natin makontrol. Ito'y napakasama at walang tigil, puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa pag-aalimura sa tao na nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pag-aalimura, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Okay, bumabalong ba sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat? Mga kapatid, hindi makapamumunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. Hindi rin bumabalong ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Ayan, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Alam niyo po, church, one way to know if you are healthy is by looking at your mouth. For example, pag ikaw may sakit, pumunta ka sa doktor, ano sasabihin ng doktor? Bukas mo nga yung iyong bibig, di ba? At ipakita mo nga sa akin yung tang mo, yung dila mo. Di ba ganon, di ba? Papakita mo, lalagyan ng thermometer o lalagyan ng stick. Di ba? Titingnan niya. Ba't ganon, di ba? Pagka malalaman talaga kung healthy ka, titingnan yung bibig mo. Anong meron?
And the second thing is, maglalagay siya, yun nga, yung thermometer, at alam natin itong mga bagay na to, magde-determine ito kung ang isang tao ay healthy physically. Di ba? Ganon, no? Na-experience nyo na ba magpa-doktor? Di ba ganon yung ginagawa ng doktor? It reveals what's going on inside of you. Likewise, if you look at the pattern of your speech, how you handle your conversation, the words that come out of your mouth quickly identify if you're spiritually healthy. Okay, so kaya doon sa binasa natin na passage na according to James, talagang kailangan talaga marunong tayong mag-control ng ating mga bibig. We need or we have to control our mouth, or in other words, watch out what you say. Watch out what you say because of 3 important reasons. Tingnan nga natin, bakit kailangan talaga natin kontrolin. You know what? Number 1, sabi ni James, you have to control your mouth because my mouth directs where I go. Yun pala yun. Sa pamamagitan pala ng ating bibig, okay, dinadirect nito kung saan tayo papunta. There is a tremendous guiding or coursing power by the words we say. May kapangyarihan ang salita. Gusto mong malaman kung saan ka papunta, yung buhay mo kung saan papunta? Gusto mong malaman 10 years from now kung saan ka papunta? Di ba, subukan nyo na ba na-interview kayo at sabi, paano mo nakikita ang sarili mo 5 years from now? Tama? May mga questions na gano'n ng mga employers. Pero gusto ikaw mismo, gusto mong makita kung saan papunta yung buhay mo 5-10 years from now? Gusto mong makita? Look at your conversations. What you talk the most. Ano yung madalas mong sinasabi? Di ba minsan nga nagpa-prophesy tayo sa sarili natin? Di ba? Narinig nyo na yung ang hirap-hirap ng buhay. Di ba? Ganun, di ba? Ganun pa. Araw-araw, ganun yung lumalabas sa bibig mo, nagpa-prophesy ka sa sarili mo, ang hirap-hirap ng buhay. So, hihirap nga talaga ang buhay. Hindi ko kaya. Hindi mo talaga makakayanan. Remember last week, good intention never reap a harvest. Tama. Good intention never reap a harvest. Kahit gusto mong umani, kung hindi ka magtatanim, wala kang aanihin. At the same way, ganun din yun. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun ang nangyayari sa'yo. We shape our words and our words shape us. Ibig sabihin po, you are what you are right now, and that's because according to your words yesterday. Yan yung sinasabi mo noon, di ba? Nung bata ka pa, gusto ko maging doktor. Gusto ko maging doktor pa ulit-ulit. Gusto ko mag-doktor. Gusto ko magpastor. Di ba? Ganun. Now, look at you now. You are the byproduct of your words yesterday. Amen? Kasi ikaw ay magiging ikaw bukas. Depende yan sa mga sinasabi mo ngayon. Ang sabi ni James, our tongue is just a small part of our body, but it has a big control sa life natin. A small part, but can do big change in our life. Balikan natin, James chapter 3, verse 3. Kapag nilagyan ng bukado ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod at napapapunta saan man natin ibig. Ibig sabihin dito sa verse na to, small piece of metal. Di ba? Small piece of metal, yung nilalagay sa kabayo, pwede, pero a big creature, can you imagine, about 2,000 pounds stallion, may nakasakay pa na 100 pound na jockey, di ba? Ano tawag sa Tagalog jockey? Yung hinete, di ba? Sa ibabaw nitong kabayo nito, just because of a small metal doon sa bibig ng kabayo, kaya niyang kontrolin kung saan niya gusto pumunta. Yun ang ibig sabihin nito. The point here is, just a bit of a word can change the entire direction of a person's life. Do you agree?
Kaya mag-iingat po tayo. Merong mga tao na they love to give counseling. Di ba? Kuno. Di ba? Merong mga magagaling. Naniniwala ba kayo sa akin na magaling ka magpayo? Pero pag ikaw na yung nando sa sitwasyon na yun, hindi mo kayang gawin? Amen. Ganito lang yan, sister. Ganito lang, brother. Ganito lang yan. Pero nung ikaw na yung nandun, wala na, iyak ka na. Pero meron din naman mga tao na ang galing-galing naman magpayo. Kaya ito naman yung sinasabi ko, mag-ingat po tayo. Kasi when people ask some advice, especially sa mga sensitive issues of life, makinig po kayong mabuti bago kayo magpayo. Ipag-pray po ninyo, humingi po kayo ng wisdom from the Lord bago kayo sumagot or giving advice. Kasi pag kaya meron kasi ang bilis-bilis ng sagot mo, alam mo ba na one piece of advice can change people's life? Either for better or for worse. Just a small word can make a major change or direction in people's life. So be careful. In verse 4, sabi ni James, gayon din ang barko, bagamat ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito sa pamamagitan ng isang napakaliit. Di ba nakita nyo na yung rudder, di ba, ng Titanic? Yung timon, saan man ibigin ng piloto. Imagine nyo yung Titanic, babagyuhin ito, tatamaan ito ng malalakas na alon at saka ng hangin, pero kaya itong kontrolin ng maliit na timon. So the point here is, your word is like a rudder. It can keep us in good direction. Listen, church, it can keep us in good direction or it can keep us also out of direction. Kaya mga magulang, di ba, watch out your words, control your mouth. Especially sa inyo mga anak. Kasi ito madalas din natin naririnig, di ba? Mga anak, naririnig nyo to. At minsan magiging nanay at tatay din kayo. Di ba? Bantayan ninyo yung mga pananalita ninyo. Kasi hindi mo alam, nagpa-prophesy ka na pala sa anak mo. Salita ka ng salita sa anak mo, di ba? Sasabihin mo, itong anak ko to, ang bobo-bobo. Di ba? Nung bumalik yung anak mo, puro bagsak yung grades, tataka ka, ba't kaya bagsak yung anak ko? Kasi nagde-declare ka, di ba? Nagpa-prophesy ka na doon sa anak mo, nagtataka ka, ba't kaya siguro mana to sa tatay niya. Kaya to puro bagsak. Bakit? Samantalang araw-araw, bobo kang bata ka. Di ba? Di ba? Salbahe kang bata ka. Nung lumaki, salbahe nga. Amen? Are you getting the point? So likewise, yung dila natin is the steering wheel of our life. It's our guiding system. Okay? So that's number 1. Number 2, sabi ni James, control your mouth because my mouth destroy what I have. It destroys what I have. Ito, kanina sabi natin, naalala mo ba kung ilang beses ka na ipinahamak ng yung bibig? And this time, how many times ka na ipinahamak? Diba? Pinahamak ka dahil siyempre sa kayabangan. Sabi ng Bible, hindi ako nagsabi noon, di ba? Yung bibig natin, punong-puno ng kayabangan. Pagsisinungaling. Ilang beses ka na pa pinahamak dahil sa chismis. Di ba? Iba na ngayon. Actually, pinaganda na nga nila yung term ngayon ng chismosa. Marites na. Di ba? Nagbabago din, no? Pinaganda, marites. Kaya, in James chapter 3, verse 5, ganyan din ang dila ng tao, kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nililikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo, napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. So, sabi nga dito, ang dila daw is a small part of the body, pero napakalaki ng kayabangan na dinudulot nito. So, may kilala ka ba? One word, church, believe me, one wrong word in your family, in your group, in your church can destroy the fellowship. A careless word can destroy an entire life. Diba? Yung gossiping, chismis, marites is like a wildfire. It can spread quickly. Bakit kaya ganun, no? Yung good news, parang ang bagal umusad. Pero yung chismis ang bilis. No? Kasi nga juicy. Amen? Di ba?
Minsan, ginagawa pang yung sister, pray tayo. Uy, binding prayer tayo. O ano pagpipray natin? Alam mo ba si ano? Di ba? Talaga naman, pag-pray natin si ano. Yung pala, paraan mo lang pala yon para pag-chismisan. Pag-pray natin si ano, kasi alam mo ba si ano, ganto. O sige, sister, kailan ba yun? How many people destroy their career because of careless mouth? How many marriages was destroyed because of careless mouth? How many good friends was destroyed because of careless mouth? How many church ang na-split because of careless mouth? How many people's reputation or integrity was destroyed because of their mouth? May nakilala na ba kayo na tinatawag na verbal arsonist? Alam mo kung ano yung arsonist? Yung nanununog. Diba? Pero pwede rin pala yung verbal arsonist. At marami pong ganun. Okay? Alam mo ba na pwede mong sunugin ang integridad o ang reputation ng isang tao na ayon o according to what you say? Yun yung mga verbal arsonists. The Bible said, your words are like fire. Totoo po yun. Your words are like fire. You can lose everything if you don't control your mouth. Yung mga tao who are careless of their mouth, nagseset sila ng fire wherever they go. Para bang yung mga careless, yung mga bibig nila, di ba? Kung saan-saan yan pupunta. Ganun pala yun. Na-imagine mo, yung pupunta dito, pupunta doon, pupunta dito, pupunta doon, para palang fire yun, nag-iiwan ka ng sunog. Yun yung sabi ng Bible eh. They are critics, sarcastics, and judgmental. Di ba? Nakikita mo ba yung ganun yun? Nakikita mo ba yung sarili mo minsan na ganun? Na nagiging critic ka na, parang lahat na lang pangit, ikaw na lang yung maganda. Tama. Nagiging judgmental ka na, nandun ka lang, jump ka na kaagad sa conclusion. Ngayon, bago na. Minsan, ayaw mo na i-speak, ayaw mo na i-say, ipopost mo na lang. Di ba? Pinopost mo na lang. High-tech na, dinadaan na sa social media. Yung pagiging critic, yung may nakita ka, tapos ipopost mo. Alam mo, that's one way of criticizing. It's careless na po tayo sa ating pong mga pananalita. Okay? So, sabi sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Church, ito napaka-importante ito na dapat ito alam natin. Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. You will live the consequences of everything you say. You will eat its fruits. You remember in book of Galatians, ang sabi ng Bible, God cannot be mocked. Di ba? Tama? Kung ipaparaphrase mo yan sa Tagalog, sabi, hindi mo maloloko ang Diyos, aanihin mo kung ano ang itinanim mo. Amen. Kaya mamili po tayo ng itatanim. Sa simula pa lang, alam mo naman kung ano na ang i-harvest mo kasi alam mo kung ano yung itatanim mo. Kasi meron talagang mga consequences. God cannot be mocked. Diba? You will eat its fruits, sabi ng Bible. In James chapter 3 verse 6, sabi dito, ang dila ay isang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa. Nakakahawa talaga. Diba? Sa ating buong katawan, mula sa impyerno ang apoy nito at pinag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. Ano ibig sabihin ng nakakahawa? It means meron talagang chain reaction. Nagsiset talaga ng chain reaction talaga yung ating pananalita. Diba? Marahil siguro ito na experience mo. Pag galit si tatay sa bahay, diba? At sumisigaw, maya-maya maririnig mo si mami, si nanay, sumisigaw na din. Chain reaction eh. Tapos maririnig mo si kuya at si ate, nagsisigawan na din. Si bunso, sumisigaw na din. Pattern po yun. Di ba? Kasi meron akong naririnig minsan, marahil siguro, naririnig nyo rin to sa inyo o sa mga kapitbahay ninyo, yung kapitbahay na yun, ang ingay talaga nila.
Ang ingay. Ngayon, nung nanganak yung anak nila, nagkaroon sila ng apo, pati yung mga apo lang iingay. Oo, sabi ko talaga, totoo pala ito yung biblical talaga, may chain reaction. Para bang parang walang mahinang salita sa kanila. Sigawan sila ng sigawan. So words can cause chain reaction. Amen? And in verse 7 and 8, dito binigyan tayo ng isang illustration ni James. Sabi niya, lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang supilin ng talagang nasusupil ng tao. Totoo naman. Di ba? Pag sinabi mo dun sa alaga mo na, sit! Sisit talaga yan. Pag sinabi yung stay, stay. Di ba? Pero yung dila, hindi natin kayang supilin. Di ba? Amen? Hello? Ngunit walang makasusupil sa dila. Ito'y napakasama at walang tigil, puno ng kamandag na nakamamatay. Grabe. Sabi dito sa binasa natin, tongue is like a uncontrollable animal. Di ba? Sabi dito, yung mga animal nakokontrol, pero yung dila, hindi kayang supilin yan. Di ba? It also says that your tongue is like a poison. Just like a venom. Few drops lang daw of your words can kill. Tongue can be deadly weapon. Totoo yun, deadly weapon po ito. You know why? Yung mga world leaders, pag nag-declare yan ng world war, sabi na, okay, world war tayo. Magkakaroon ng world war. Kasi nga, very powerful talaga ang words. And you can even assassinate people's reputation. Diba? Sa pamamagitan ng ating pananalita. Diba? Amen ba? Pag blessing, palakpakan kayo ng palakpakan. Pagka, amen? So church, this is a principle. Kasi kailangan natin maintindihan ito. Hindi lang yung pagpapala. Diba? Kailangan din natin maintindihan na baka ito ng mga bagay na pumipigil naman ng pagpapala natin. Amen? Kasi baka hindi tayo marunong magbantay sa ating mga pananalita. Therefore, tongue should be controlled because it directs where you go and it can destroy what you have. Next, number 3 is, control your mouth because my mouth shows who I am. Alam mo ba that your tongue reveals what you are inside? Your conversation, makinig ka, your conversation reveals your character. Sabi ni James, that the tongue is inconsistent. Pakinggan mo. Makinig ka sa usapan ng mga tao. Makinig ka sa usapan ni brother, ni sister. Ang sabi ng chapter 3, verses 9 and 10, ito ang ginagamit natin sa pagpuri sa ating Panginoon at Ama. Yun daw ating bibig. At ito rin ang ginagamit natin sa pag-aalimura sa tao na nilalang na kalarawan ng Diyos. Verse 10, sa isang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pag-aalimura. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. So sabi dito, with the same tongue we use for praising God is the same tongue we use in cursing. Nakikita niyo yung contradiction? Inconsistent talaga tayo, no? Yung ginagawa ng... Kasi, bakit, inconsistent? May contradiction. Kasi both ginagawa ng tao, praising and cursing, iisang bibig lang ang ginagamit. Para bang when you come to church, the highest privilege we have is praising and worshiping ang Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, when you come to church, God bless the seventh day. At magsisimula ang pagpapala mo sa araw na to throughout the week. Okay? So don't miss the seventh day. Okay? So, kaya nga, the highest privilege na meron tayo ay sambahin ang ating Diyos. We honor God with our mouth. Di ba? Pag nasa church tayo, we honor Him with our mouth. Pero the moment you get out of the church, paglabas mo ng pintuan ng simbahan, pagdating mo doon sa sasakyan mo, at pag-uwi mo, immediately, eto na, magsisimula na yung bibig natin sa mga unkind words. Hurting words. Doon pa nga lang, pauwi pa lang di ba? Nagtatalo na kayo mag-asawa. Di ba? Cursing words to somebody else. Di ba? Ba't ganon? Nung nando sa church, hallelujah! Pero nung pag-uwi na, actually, hindi pa nga nakaka-uwi. Pasakay pa lang ng sasakyan, di ba?
Pero yung bibig na yung ginamit mo kanina, hallelujah, praise the Lord. Di ba? Praise God. Pray tayo ng pray. Worship, inaawitan natin ng Panginoon. Pero pag sakay mo sa sakyan, sweetheart, nakita mo ba yung babae kanina? Akala mo naman bagay sa kanya yung itim na lipstick. Di ba yung mga ganun, di ba? Parang, nagigets niyo po? Kaya sabi na iba, alam mo, kaya ayoko mag-church eh. Kasi ang church punong-puno ng mga ipokrito. Well, ganun naman ang church eh. Ang church po ay lugar talaga ng mga may sakit. Pero wag natin gawing excuse yun, na wala kayong magagawa, may sakit ako eh. Kaya kailangan akong pagpapasensyaan niyo ako. Hindi po ganon. Ang sinasabi ko lang is, wag tayong ganon. Ang sabi ng Bible, wag tayong ganon kapatid. Diba? Kasi ikaw pa nga yung pinakamalakas na sumigaw ng, Amen! Hallelujah! Tapos paglabas ng church eh, ano, nakita mo? Ha? Dapat daw hindi daw natin ginagawa yon. Dapat hindi inconsistent yung mouth natin. Dapat consistent lang yung mouth natin ng mga words na nakaka-encourage, nakakapag-praise sa tao, sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Inconsistent tayo minsan, di ba? Especially if you're within the group, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, pakinggan mo yung usapan nila, malalaman mo kung saan papunta yung buhay nila. Kasi yun lagi pinag-usapan nila eh. Di ba? So, especially when you're in a group of friends, family, whatever issues inside, huwag nyo nang i-share sa outside. Amen? Kaya sabi nga natin, sa mga cell group natin, kung ano yung narinig nyo doon, hanggang doon lang yun. Otherwise, you are creating a fire. Kaya naman si sister, si brother, ayaw na mag-open. Kasi, bakit? Kasi baka may magkalat ng fire. What you hear, leave it there. Amen? Kaya, and then, most especially, pag wala doon yung tao, huwag niyong pag-usapan. Kasi otherwise, chismis yun. Amen? Cursing is not just blasphemous. It is also talking about all kinds of name-calling. Alam niyo ba rin ba yun? Yung name-calling, alam niyo yung name-calling, yung tukso? Lalo na sa mga magkakaibigan, di ba? O si Duling. Di ba? Yung gano'n. Si Duling, si Payat, si Taba. Yung mga gano'n. May pangalan naman yung tao. Alam niyo ba na blasphemous words din yun? Di ba? Yung stereotyping, nilelabel natin yung tao. Pero pag sa church, I love you in the love of the Lord. Diba? I love you na. Diba? Pero paglabas, kine-curse na natin. Chismis natin. Yan yun. Sino? Yun. Diba? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, may natututunan ako. Totoo no? Totoo. Wag na, tawagin nyo dala sa pangalan. Wag na kayong mag-stereotyping. Diba na ano? O, di ba? Amen. So, bakit kaya sinasabi ni James ito sa atin? Makikita natin ito in last couple of verses. Sabi sa chapter 3, verse 11-12, bumabalong ba sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat? Hindi naman talaga sila pwedeng magsama. Diba? Mga kapatid, hindi makakapumunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas, hindi rin bumabalong ang tubig tabang sa bukal na tubig alat. Church, you have to consider the source. Yun pala, babalikan pa rin natin. The heart of the problem is the heart. Yun yung source pa rin. Kung saan nagmumula. Okay, kasi sabi ng Bible, nagmumula yan inside of you, inside your heart. The heart of the issue is the issue of your heart. Anong sabi ng Matthew chapter 12 verse 34? Sabi ko sa inyo kanina Church, gusto mong malaman kung spiritually healthy yung taong kausap mo? O gusto mong makita o marinig within the group kung sila ay spiritually healthy? Pakinggan mo kung ano yung pinag-uusapan nila. Gusto mong malaman kung ano ang kalagayan nitong tao na to presently? Pakinggan mo yung lumalabas sa bibig niya. You know why? Sabi ng Bible, Matthew chapter 12 verse 34, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano daw ang laman ng puso, yun ang lalabas sa bibig.
So here's the point. The problem is many people say na hindi naman ako yun. Sabi niya gano'n. Hindi ako yun, hindi ko magagawa yun. Pero ang buong katotohanan po, yun talaga tayo. Because you only speak what is in your heart. For example, kung ang lumalabas sa bibig mo ay galit, it means meron kang angry heart. Kung depressing words ang lumalabas sa bibig mo, it means meron kang depressed heart. Kung negative words means you have a negative heart. Kung puro fear ang lumalabas na words sa bibig mo, ibig sabihin, worried ka inside. Kasi ang sabi ng Bible, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Lalabas at lalabas kung ano ang nandirito. Amen. Kaya pakinggan mo kung ano lumalabas sa bibig mo. Kaya ako alam ko kung sino yung sino yung healthy spiritually. Meron talaga mga tao talaga na gusto niya laging si Lord ng pag-usapan. Kaya sabi ko, tama heart nito eh. Kasi talagang si Lord ang gusto niya laging pag-usapan. Hindi niya wini-welcome yung pag may chismisa na, hindi, ayoko yan. Hindi welcome sa akin yan. Pero pag si Lord ang pinag-usapan, gustong-gusto niya. Amen? So nakuha niyo yung point ko. Doon malalaman mo ang tao kung anong lumalabas sa bibig niya, yun siya. Amen. Yun. Sa ibang banda, church, if encouraging words come out from your mouth, you have a happy heart. Pag gentle words to your family, friends, groups, it reveals a peaceful heart. Totoo po yun. Ito yun. Talagang malalaman mo talaga. Kaya mga kapatid, kontrolin natin ang ating mga bibig because it directs where we go. It destroys what we have and it shows who we are. Okay, so quickly, Pastor, ano pong solusyon? Anong kailangan natin gawin? Number 1, itong solusyon. Ask God for help every day. Every day. Mag-ask ka ng tulong sa Panginoon because this is a daily struggle. Araw-araw to struggle natin to. You will never ever completely control your mouth alone without God's help. Kailangan talaga natin ng tulong ng Panginoon kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi natin nalalaman, hindi natin napapansin na nagka-cursing na pala tayo. Di ba? Nagka-cursing na tayo. Kaya number 2, think before you speak. Okay? Think before you click. Even sa mga social media natin naman, church. Diba? Alam nyo naman yun. Alam mo naman na pag nag-post ka sa social media, inabasa ng buong mundo yan. www. Diba? Hindi lang naman ikaw. Mabuti sana kung magpo-post ka, ikaw lang makakabasa. No. So sabi dito in Matthew 12:36, you can be sure that on the judgment day, you will have to give account of every useless word you have ever spoken. Magbibigay talaga tayo ng sulit sa Diyos. Kahit na doon sa mga useless, idle words na lumabas sa ating mga bibig. Amen? Because, kaya tayo binibigyan ng warning ng Panginoon in Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruits. Talagang, aanihin talaga natin. Diba? Kaya sabi ko, ilang beses ka na ipinahamak. Pag-pray mo, Lord, tulungan mo ko na makontrol ko talaga yung aking bibig. Diba? Tulungan mo ko. And number 3, ang solusyon, if you cannot say good at all, better not to say anything at all. Kung wala kang sasabihing maganda, huwag ka na lang magsalita. Amen? Mga youth. Diba? Lalo na yung mga youth at saka yung mga nanay na mga youth. Tatay na mga youth. Mga tatay, nanay, mga youth. Lahat tayo. Diba? Anong sabi? If you cannot say good at all, better not to say anything at all. Sabi po yan ng Proverbs 30:32. If thou hast the thought of evil, naiisip mo pa lang. Yan, di ba? Naiisip mo pa lang, hindi mo pa sasabihin, takpan mo na raw yung bibig mo. Tama. Di ba, naisip mo na, gusto mo na talagang maging critic. Subukan nyo, mahirap ba? Ganon kayo. Yan pala. Kasi sabi ng Bible lay
hands upon thy mouth. Kung wala kang masasabi maganda, mabuti pa huwag ka nang magsalita. O takpan mo na lang ang bibig mo. Remember, church, you are also sowing words into your life. And time will come, you will reap your harvest. Ulitin ko, God cannot be mocked. Galatians chapter 6, verse 7, kung hindi naman kakamali, God cannot be mocked. Hindi natin maloloko ang Diyos. Di ba? Aanihin natin kung ano ang itinanim natin. Amen? Kaya, church, in closing, gusto ko pong kayo encourage, hindi lang kayo, ako din, lahat tayo. In book of Ephesians chapter 4, verse 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Di ba? Yung mga unwholesome talk, kasama na dyan yung pagmumura. Di ba? Para bang may kilala ba kayong tao na nagmura sa simula, sa gitna hanggang katapusan? Puro mura, di ba? Wala ka na narinig, puro mura. That's unwholesome talk. Pag-pray mo kay Lord na mawala yan. Di ba? Ang lumabas na lang sa bibig mo is, sabi dito, helpful. Di ba? For building others up according to their needs that it may benefit those who listen. Dapat ganun na lang ang lumalabas sa bibig natin, yung nagbe-benefit yung mga nakakarinig. Amen? Dapat yun ang lumalabas sa bibig natin. Huwag bantayan natin bibig natin kasi maniwala po kayo sa akin, you'll become what you are. Diba? Tingnan mo ang sarili mo 5-10 years from now according sa mga lumalabas sa bibig mo sa araw na to. Kaya sa ating application, mga kapatid, when you pray, i-renounce mo lahat ng mga negative words na nasabi mo in the name of Jesus Christ. Maaring hindi mo na maalala, pero sabi mo, Lord, mula ngayon, dinedeclare ko null and void. Null and void. Null and void ko na yung mga nasabi kong masama sa kapwa ko. Nakapag-curse man ako sa sarili ko, sa anak ko, sa asawa ko, sa pamilya ko, kapatiran ko sa church, Lord, dinedeclare ko yung null and void. You know what, church? Because kung yung taong kinurse mo, they don't deserve that cursing because we are no longer under the curse. Pag yung tao na yung kinurse mo, because they don't deserve that cursing, babalik sa'yo yung mga cursing words na yun. Ikaw ang mag-harvest nun. Kaya, i-declare mo na null and void hanggat may panahon pa. Amen? Amen ba yon? Make a covenant to yourself. Sabihin mo, mula ngayon, I will control my mouth to every words na lalabas sa aking bibig. Holy Spirit, lagi mo akong i-remind na maging wise ako sa mga words na lalabas sa aking bibig. Because what you confess, you possess. Amen po ba? Di ba? Biruin mo, napaka-interesado ng Diyos sa lahat ng detalye ng buhay natin. Hindi lang tayo niligtas, nabubuhay pa tayo sa ibabaw ng lupa. Diba? Ultimo itong mga bagay na to, mga pananalita natin, interesado siya na ayusin. Amen? Dinidil niya tayo sa lahat ng detalye ng buhay natin. So church, better, imbis na magsalita ka ng mga cursing words. Sabi kanina sa Ephesians 4:29, di ba? Papabalik nga po ako Ephesians 4:29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only, pag sinabing only, ito lang dapat, wala nang iba, only lang. Only what is helpful. Tingin mo ba, pag sinabi mo to makakatulong sa kanya? In building, for better. Pag sinabi ko pa to, pag lumabas sa bibig ko to, makakatulong ba to? For better. In building others up according to their needs. Di ba? That it may benefit those who listen. So, church, death and life is in the power of the tongue. Tama ba? Buhay at kamatayan ay nasa ating bibig. So therefore, speak life.